Yun, isang magandang araw sa inyo mga kamamaw. Tayo ngayon ay papasyal sa isa sa pinaka mabait kong kaibigan dito sa Saskatchewan. Actually, medyo malayo ng konti yung bahay nila dito sa amin. Mga around 1 hour din ang biyahe. Saskatoon kasi tayo ngayon mga kamamaw. Pupunta tayo ngayon sa Bigar sa kaibigan natin kay Flora Shenley. Kung naalala nyo sa mga vlog natin mga kamamaw, si Shen ay meron siyang kusina ni Flora dun sa mga natin, may mga kainan, di ba, pag mga festival dito ay nagtitinda sila dito. So ngayon papasyal tayo dun dahil 8th birthday ni Chloe at 5th birthday ni kalimutan ko ng pangalan ng anak niya lalaki. Ay, kay Luca, yon. So pupunta tayo. Tara mga kamamaw, sama kayo sa biyahe ni Kamamaw. Let's go!
years old na classic category. Siyempre, hindi lang yun. Makakalaban ni Atlas ang kanyang kuya. Ang dalawang mag-best friend nung time na nasa akin pa mga kamamaw, si Diesel. Yan, sa mga hindi nakakaalam, yan yung mag-best friend mga kamamaw. Yan yung palagi nag-aaway. Laging pagsisimula ng away ng mga tuta, sila yung magugulo. Ngayon, sila yung dalawang pambato ng HL Police. Kaya nakaka-proud mga kamamaw na hindi man nakakalaban niya yung tatay niya, si Legend. Pero si Legend ay nasa mabuting kamay. Siyempre, mahal na mahal ko yung alaga ko na yan. Pero proud ako na makakapanood tayo ng mga video. Sabi ko, gawa sila ng video kung may oras sila, ilalagay ko sa mga susunod na vlog para kahit paano mapanood din ng mga mahihilig yan sa American Bully na madalas nanonood sa ating YouTube channel. Ayan. Gagawa po tayo ng paraan na makakuha tayo makascoop tayo ng video dun sa BBKC para mapanood nyo. Ayan. Good luck to Diesel tsaka kay Atlas. Kung sino man manalo sa inyo, proud si Daddy. Ang mahalaga makatungtong kayo sa show ring at may pamalas nyo ang dugo ng HL Bullies. Ayan, kay Legend yun tsaka kay mga kamamaw. Ayan, kaya good luck sa inyo. Good luck sa mga Pilipino dyan. Ayan. So ngayon, back to our story about dun sa dito sa kila Shin. Ay, nakita nyo pala mga kamamaw, pakita mo please. Wala yan yung mga nakaano pa lang yan mga kamamaw, yung mga naka-roll yung yan. Wala yan. Usually dyan sa Berry Park maraming ganyan pag summer time. Yung na siya, hindi siya yung patapos na yung summer, kumbaga ba yun na yun mga kamamaw. So kita-kita na lang tayo mamaya mga kamamaw at mag-focus muna ako sa driving. Yan mga kamamaw, nakita nyo yung kapatagan ng Saskatchewan. Nakita nyo naman, puro talaga pananim yung nasa paligid. Ngayon, nandito na tayo ngayon sa Bigar. Ganun lang siya kabilis. Usually, sinabi sa mapa kanina is like around 1 hour and 3 minutes. So, tinakbo lang natin ng 50 minutes mga kamamaw. So, silipin natin, nandun na sila Shinata Nagkataon naman, hindi na kami nahirapan na hanapin dahil alam mo naman, tag dito, small lang to, small city lang to, kaya kita ko na agad na, inano ko na lang agad yung 3rd Avenue, hindi ko na tinype yung splash, dahil hindi lang pumapasok dun sa sa Google natin. Yan, so dun tayo pupunta ngayon. Yan. No, you guys stay Hi, here Chloe. first. The party's here. Hi, Chloe, say hi. Say hi, Chloe. Go, happy Say hi. birthday. Oh, Kuya, Tito Say hi. Chloe. Hi, happy birthday. Ato pa si Luca. Hi, Luca. Happy birthday. I see. Ano sabi mo? I see Georgia. I see Georgia. Georgia
Napaka-presko ng hangin mga kamamo ngayon, no? Kasi hindi pa pwede maglaro si Jacob, baby pa eh. Next year, dadali natin siya sa water park sa Saskatchewan. Napaka-maliwalas ng lugar mga kamamo. Tsaka sobrang tahimik dito mga kamamo, honestly. Kung talagang gusto mong mamuhay ng mapayapa, ito isa tong bigar sa isa sa pinaka masasabi ko dito sa Saskatchewan na tahimik talaga, na kung gusto mo talaga ng talaga sobrang mapayapa dito. Kung mapayapa sa Saskatoon, mas mapayapa dito. Yan, dyan gaganapin yung yung birthday party ay mga bata, usually yan, mga Pilipino. May mga Canadian ding mga kaibigan, si Chloe tsaka si Luca. Yan. Sarap ng pwesto, ang ganda ng pwestong na napili nila, oh. Hindi ko lang alam kung magkano bayad nila dun sa upa nila dito, pero nakita niyo mga kamamang, solo nila yung lugar. Mga bata kasi One, two, three. Okay, we're gonna sing, okay? You guys not ready? Yeah. All right. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chloe and Luca. Happy birthday to you. ay nag-game sila mga kamamo. Ayun si Shen. Na, kain na. Ano ba to? Tumingin na daw si Shen eh. Ang parang omelette nga. Para siyang omelette kasi may mga kasama tayong mga puti. So yung mga pagkain nila. I'm just doing my vlog. Yeah. What? Oh. Yan. Meron mga pagkain ng puti like mga salad, mga prutas, tsaka sandwich. Tapos meron din sila kinandang mga pang Filipino food. Meron siyang dinuguan, minudo, tsaka lechon paksiw. Yan mga mama, tikman natin. Sarap ng hangin dito mga mama, nakaka-relax. Makakatulog kayo nga lang medyo maraming wasp. Hindi ko alam kung wasp o bee yun. Sarap. Mura nang talaga yung celebration nila sa mga para sa mga bata talaga, kaya napili nila itong lugar. So libre lang siya, wala siyang binayaran sa venue. Tapos ang clubhouse na pairam sa kanila para paglagyan ng mga gamit, yung mga pagkain. Sarap. Napasyal si Jacob hanggang ngayon tulog pa. Sarap na sarap sa biyahe. Sarap. Natin itong dinuguan, yung paksiw pasado. Sarap. Sarap magluto yan kasi kumbaga wala, ito na yung pinaka parang full time ni Sen. Nagtitinda-tinda na lang siya dito. Kaya sabi sa inyo, kung madiskarte kayo dito sa Canada, mas marami kayong chance makaipon ng pera o makapagplano ng maganda para sa future ng mga anak mo. Sarap. Tikman natin mamaya yung doon, yung puto. Hindi puto pa doon eh. Tsaka yung pakwan mukhang matamis. Sarap. Minudo naman.
Sa bisita nila ako, parang 40% Pinoy, 60% yung mga puti. Siguro mga kapitbahay nila iba dito, yung iba, mga klase ng mga anak niya, Christian. Grabe yung hangin mga kamamaw, para kang aantukin. Tingnan natin yung isa. Kung ano yung tuyuan niya. Ano ginawa mo? Ube. Kaya ko nga. Kaya gama. Parang ube makapuno. Kaya yung pagkain mo. Ano ginawa mo? Rice lang din. Mm. Nagsama na ako sa salad. Oo. Yan mga kamama, uwi na kami. Ilang oras lang tayo dito? Parang mga 2 hours lang kami mga kamama. Kasi medyo maraming insekto. Yung siyempre alaga natin baka dumami yung kati-kati na naman. Ayan na. Maganda mo din. Tsaka nung nasa biyahe siya kanina tulog na tulog yun. So ayan na, enjoy namin yung masarap yung mga pagkain. Tsaka ang sarap ng simoy ng hangin. Ayun. Kung kami lang at wala si Jacob, baka magtagal pa kami dahil maganda yung panahon, sarap tumambay. Kaso sarap mahangin. inisip natin yung alaga natin di ba? Sobrang peace mama. Sobra. Yan. Babalik kami dito, Bigar. Siyempre, mapapalaban na naman sa kalsada. Driving from home na mga kamamaw. Sabi nga ni Mrs. mas matagal pa yung in-stay namin sa Malga sa Kalasyen. May mga insekto kasing maliliit kanina kaya medyo nagpaalam na kami dahil sa bata nga Pero mga kamamaw, tingnan nyo yung tanawin natin, pakita ko sa inyo yan. Until na maaraw pa rin ng oras naman 5 o'clock na, so mga around 8 o'clock yan bababa na yung bababa na si Haring Araw. Actually malapit lang talaga yung Bigar so yun, sunod na tayo Perdue. So pala, Saskatoon, Perdue, after 30 minutes Perdue, tas after 30 minutes Bigar na. So ganoon na siya kalapit. So kadalasan ay kwento ko na lang din sa inyo dahil nagpunta naman tayo sa Bigar. Ang ginagawa nung kadalasan ng mga taga Bigar is tumatawid pa ng Saskatoon pag bibili ng maramihang grocery. Pero meron din sila dito co-op na mabibilhan. Pero kadalasan kasi kung gusto nila talagang mas marami silang mabibili, tsaka doon sa choices na gusto nilang i-grocery, tumatawid talaga sila mga kamama. Dinadrive ng mga taga Bigar itong yung Saskatoon para mag-grocery sila. Lalo pag winter time, napakahirap mga kamama. Isipin kung ang tayo minsan sa bahay, sa lugar natin is pag winter tatamad ka lumabas dahil kapal ng astawat more pa, kaya sila dito sa Bigar talagang dinadayo pa nila sa Saskatoon para lang makapag-grocery sila ng maayos. So kahit pa rin, maswerte-swerte pa rin tayo kung isipin mo. Maganda rin naman sa lugar nila, kaganda sa lugar nila, very peaceful, medyo mura yung mga presyo ng bahay. May mga 100 plus nga lang daw, sabi ni Shen sa akin, napagod sa akin, may mga 100 plus na bahay lang. So mas mura siya kasi nga kung the more na mas medyo malapit ka o maganda yung city na mapupuntahan mo is medyo mababa talaga yun. Medyo mataas yung mataas yung mabibili mong bahay. Pero pag yung mga gatong parang tinatawag ba nila mga liblib na lugar, may mga advantage din at disadvantage. So makakabili ka ng mas murang bahay. At the same time, yung peaceful na sinasabi, yung paulit-ulit ko sinasabi mga kamang, iba yung pakaramdam pag nandun ka sa Bigar. Ganun siya katahimik, ganun siya kapayapa. Kung tahimik ka lang tao, hindi ka masyadong maano sa ingay ng kapaligiran. Mas gusto ko doon, very peaceful na yung peace of mind ko is masusunod
sulit ko kasi ako talaga tahimik akong tao mga kamama, honestly. Mas gusto ko nasa bahay lang talaga. Pero syempre kung i-compare natin ang tahimik na lugar, maayos na lugar, tapos medyo malayo sa mga bagay-bagay, doon nga sa Saskatoon. Sa Saskatoon kasi mga kamama, kompleto na lahat doon, nandun na lahat. Hindi ka na maiinip, pero may mga sinihan, may mga mall, at syempre iba't ibang klase ng grocery store meron dyan. Tsaka marami din pasyalan sa Saskatoon other than dito sa mga small city like Purdue tsaka ng Biggar. Yan mga kamama. Yan, Patanggal Antok mga kamamaw. At yung mga kasama natin dito sa sasakyan ay natutulog na lahat. So meron na lang kami 30 minutes. Nakakalahati na tayo mga kamamaw sa biyahe natin. Mabilis lang ang Biggar. Kaya kahapon pa lang inano ko na yung gasolina. Pinagasolinahan ko na pala agad yung sasakyan ko. Yung expected kung magkano ba gasolina. Hindi naman nagbabago yung presyo ng gasolina mga kamamaw, honestly. Yung expected ko na akala ko ang full tank nung sasakyan ko is 120, 90 lang pala mga kamamaw. So nagbigay akong 100 kahapon dahil nga tumutunog na yung sa gasolina natin, yung sa ano natin eh. Tapos nagbigay ako 100, parang 90 lang yung 90 lang yung inaabot ng full tank niya. So 90 lang palang full tank na itong sasakyan natin na to, which is in-expect ko mas malaki dahil ang presyo ng gasolina dito sa Canada medyo mataas na, hindi katulad ng dati na naabutan ko pa dati na try ko mga kamamaw is 85.21, parang ganun ang presyo ng per liter nun. Ngayon parang 120 na mga kamamaw. Kaya expect ko na mas mataas yung babayaran ko pultang kasi honestly hindi masyadong napupultang itong sasakyan. Pa 50 lang ang nilalagay natin madalas, 50 minsan 20 lang, ganun lang ako magpagas pinultang ko na siya kahapon dahil medyo long drive din tong natin isang oras. Parang gusto ko yung hindi mabibitin sa hindi na tayo pumadadaan pa ng mga gasolinan dito sa madadaanan natin. Pinuno ko na siya agad para hindi rin kumakain ng oras. Yan, pag ano ko lang din sa papasalamat din ako dun sa mag-asawa Kishin tsaka kay Lucky na palagi na andyan mga kamamaw na pag may mga gatherings talagang ini-invite ka. Kaya nakakatuwa lang mga kamamaw na may mga ganong klase ng kaibigan na meron ka man o wala mga kamamaw, hindi ka nakakalimutan. Kaya papasalamat ako dyan. Ang inaanak ko ata sa dito sa anak niya na si Chloe yung inaanak natin. Grabe, nakita nyo naman mga kamamaw ang Saskatchewan natin nung nakaraan. Nabanggit ko sa inyo na ang Saskatchewan ay Kapatagan. Ayan. So ayan, nakikita nyo naman mga kamamaw, galing tayong Biggar, nasa Purdue na tayo ngayon. Kapatagan lang talaga siya. Kumbaga ano lang siya, puro pananim lang ang meron dito sa Saskatchewan. Nakita nyo naman sa explanation ko mga kamamaw yung bilang ng population dito sa Saskatchewan is mas malaki pa ang Calgary pang mas malaki, diba? Kasi isang city lang yun itapat mo sa buong Saskatchewan, ganun kadami ang tao ng Calgary. So ayan, binalik ko lang yun sa mga hindi nakapanood. Kaya panoorin nyo na meron tayo doon ng yung parang comparison ng panoorin nyo sa vlog natin, sa nakaraan natin vlog, comparison ng population ng Calgary sa comparison ng population ng Saskatoon. Makita mo yung difference. Yan mga kamamaw. Sana na-enjoy nyo yung view mga kamamaw. Medyo nasa tayo wala tayo sa mga manulupitang lugar like British Columbia, Vancouver, Toronto, yung mga city talaga dito. Even Calgary, ayun sa ibandang ban, nandun yung mga magagandang tanawin mga kamamaw. Naandito na tayo sa Saskatoon. Pero tayong part ng Saskatoon tayo malapit sa veterinary clinic. So nandun na tayo. Na tayo mga
12 minutes away from sa bahay natin. Yan. Bilis eh, no? Ganun lang eh, no? Si kamama mo at si Jacob eh, naka-birthday, dumayo pa tayo sa ano eh, ibang city. Minsan kailangan din talagang ano eh, libangin mo rin sarili mo. Parang may magawa ka man lang sa loob ng isang linggo na kakaiba na hindi mo pa nagawa o hindi mo pa madalang mo lang matry. Katulad yan, naka-birthday, inimbitahan tayo, pumunta tayo doon. Kahit pa paano eh, nakapunta na si Jacob sa ano, sa Bigar. So far yun ang pinakamalayong napuntahan niya since nung pinanganak siya. Ay ngayon maghapon tulog. Gustong gusto niya yung ano, nasa biyahe, tulog na tulog eh. Never ano, pagkasakay kanina at pagalis namin, until now natutulog pa. So at least kahit pa paano, maraming oras pa, mahaba pa yung oras ko sa mga alaga nating bully. Ayan, sa mga di nakakalam, nakamanage ang oras ko when it comes sa pamilya, saka sa mga alaga natin. Syempre part din ng pamilya yan. Kumbaga nakahati ang oras ko dyan na itong kaninang umaga nilaan namin siya na Ibles, pinasyal namin yung dalawa. Talagang sabi ko pag-uri natin dahil pupunta nga tayo sa Bigar. Gusto ko nang iiwanan namin yung alaga ko pa sa bahay na alam ko napagod sila kaninang umaga. So hindi sila masyadong may stress out sa loob ng bahay na wala kami dahil pagod sila, more on matutulog lang sila. Kanina sinilip ko sila sa camera, natutulog lang yung dalawa. Kaya ngayon pa nung nagpunta tayo sa birthday, which is in-expect kong uwi namin ni Mrs. Simabot ng alas 7 pa, pero yun nga sa kasagawang palad yung sa paligid medyo di ako komportable para kay Jacob, napauwi ko umaga. So ngayon pag uwi ko mahaba pa yung oras ko para makakalaro ko naman yung mga alaga natin. At siguradong itong tatlo ay matutulog lang mamaya pag uwi. At ako yung dalawa eh, paglaro ko muna doon sa backyard namin. Yan. Ganun lang naman ang circle of week ni Kamamaw. Ang mahalaga lalo na sa akin. Dahil pagkatapos ng kila Jacob, punta sa atin kasi kasawin si baby, ang focus ko yun doon sa dalawang aso ko. Yung dalawang aso kong ayoko nung matatapos yung araw na hindi sila parang nagpapasalamat sa akin na salamat daddy na pinasikasa mo ako, nag-enjoy ako. Ganun ko kamahal yung mga alaga natin. At saka yung update natin dun sa ano, sa ABKC, yan, himingi tayo ng mga video. Yan ako na lang sa mga susunod na vlog. Pero papahapyawan ko na lang din kayo ng konti. Kasi kanina nag-message si Sultan, nakakuha nga daw ng second place si Atlas. So sila kasi ang magkakalaban sa classic category, si Atlas, si Diesel, tsaka si Maki. Sa mga di nakakalala mga kamamaw, si Maki is alaga ni Kenneth Libit. Ayan, nilaban nila yan. Si Maki kasi nakikita ko rin talaga yung mga kamamaw tuwing nagpo-post si Kenneth or si Denmark. Talagang parang ang dating ni Maki is yung susunod na legend. Ganon ang dating ng ano kasi. Para bang ang feeling ko sa akin sa nakikita ko, kasi hindi naman bibiro mga kamamaw, si Denmark is tayo hawak nung alaga natin eh. Pinala niya naman mag-train si Denmark na kasi, tsaka si Kenneth malupit yun. Kumbaga si kamamaw eh, ano lang ako eh, baguhan lang ako. Pero yung dalawa, malupit yung dalawang yun. Tsaka mahabang oras si Denmark kasi nakapokus talaga sa mga alagang aso yun. So nag-base sa susunod talaga, second place daw si Atlas. At ang nag-first place ay si Maki. So ayan, papakilala ko sa inyo kung sino ba si Maki sa susunod na vlog pag nakahingi tayo ng mga video mga kamamaw. So hanggang dito na lang mga kamamaw ang ating vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.